Magiging ganun pa rin daw ang resulta. Ang magiging top 4 pa rin daw na makakapasok sa playoffs ay it's either Ginebra, TNT, Magnolia, or San Miguel. Ito ay ayon sa mga eksperto at dating PBA legends. Nakita kasi nila yung potensyal ng mga kilalang teams ngayon sa PBA na ibang-iba daw ang quality nila kumpara sa mga independent teams, at nakikita din ng mga eksperto na parang sila-sila din ang mas madalas na nagpapalakas at madaling magpalit ng mga players. Ano sa tingin nyo mga boys? Magiging ganun pa rin bang resulta ng ating PBA All-Filipino Cup? Tara, huwag na natin patagalin. Base sa pagkapares-pares ng ating nasa brackets, hindi ko alam kung mismatch ba to or patas lang. Sa pagkakaalam ko kasi itong mga big teams na to, nag-iiba yan sila ng galawan tuwing playoffs, at yung level ng basketball nila mas gumagaling ng times 2 kumpara mo sa mga independent teams. Gawin nating halimbawa yung Northport noon na naka twice to beat at nanalo laban sa Magnolia, pero nabokya pa rin pagdating sa semis laban sa Ginebra. After all, big teams pa rin pala ang naglalaban-laban sa finals. Ang top notcher ng mga independent teams ngayon ay Converge, at sila din yung sinasabing magiging dark horse ngayon sa PBA dahil nga tinalo nilang San Miguel at tinambakan pa yan nila. Problema nga lang nila, wala silang replacement ni Jordan Heading, meaning nabawasan sila ng isang legit na shooter, which is pinaka big factor pa. Hindi kasi nila nagawang ipag-sign si Mikey Williams. Ngayon may bagong mukha na naman ang nasa top seed ngayon na sana umabot sa finals. Ang tinutukoy ko ay NLEX. Sa A3 win-loss record nila, magandang katayuan nila sa eliminations. Kesyo may big problem nga lang sila dahil meron silang 3 players ngayon na injured at puro mga main characters pa yan. Ang Ross na complete set sila pero laging nagchuchok pagdating sa San Miguel dahil kulang pa rin sila ngayon sa legit big man. Bago mapigilan si Junmar, kailangan pa nilang mag-double to triple team. Ang Meralco na medyo tagilid din, wala silang alin maliksi at inaamin nila na kulang sila sa shooters at hindi pa rin hinog si CJ Cancino. Ayon nga sa mga eksperto, wala naman daw magiging bago sa playoffs sa PBA. Same results at pare-parehas lang din ang mga nananalo. Yung TNT, Magnolia, or Ginebra ba or SMB, sa kanilang 4 lang umiikot. Kaya nga nagpapasalamat ang PBA fans na Meralco ang defending champion. Kahit pa paano, nabago ng konti. Pero pinaliwanag din nila na kaya sila-sila lang nananalo dahil sila-sila lang naman ang nagpapalakas. Sila-sila din yung mga grabe kumanguha ng mga tao. At kapansin-pansin din na hindi sila yung tipo ng mga naghahasa ng mga players bago gamitin. Kasi ang gamit nila para magpalakas ay pera. Habang yung independent teams gaya ng Ross, sariling sikap nila hanggang sa nagbunga ng ilang semifinals appearances. Dahil sabihin na lang natin kulang din sa budgeting ang mga teams na to, kaya kahit meron silang piyasa, hindi pa rin sapat kumpara dun sa mga big teams na star players na halos lahat. Sa isang banda, hindi natin minamaliit ang mga independent teams. Minsan, kailangan lang tanggapin yung reality, pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Kung kayo ay singyaman nila, imposibleng hindi ka makakahabol bilang isang contender team at baka hindi pa dumating ang time nila. Hindi sa binabash natin ang PBA pero hinahanap kasi ng mga tao yung walang predictability. Halimbawa, gaya ngayon, kahit pa nagkaharap ang 2 big teams na maaga, pero dahil may mismatch pa rin sa ibang brackets, kaya big teams pa rin talagang nakakaabot sa finals at mga big teams pa rin ang nagkakampyon. Ganun lang kasimple isipin. Parang huling independent team na alam ko nagkampiyon, rain or shine. After nun, lalo na ngayon, wala na talaga. Hindi rin ako sigurado kung babalik pa ba sa dati ang playoffs natin. Sa ngayon kasi, Ross at Converge lang, alam ko na may chance na manalo pero 50-50 pa yan. Kaya ako nasabing 50-50 kasi mas lalo pang nagpahirap sa independent teams ang UFA rights at napakaraming factors na dati nating napag-usapan. Ang tanging inaasahan lang dito kung halimbawa matanggal ng lahat ng farm teams at magdagdag ng mga mayayaman din na kumpanya na handang makipagkompetensya. Pero sabi nga ng ibang PBA fans, kung ayaw nyo sa PBA, edi wag manood. Ganun lang kasimple. Pero kung ikaw ay isang die-hard fan talaga na gustong gumanda ulit ang PBA, maintindihan mo kung ba't natin nasabi ang mga bagay na to.